we are worthless. Pero yung lugar na ito ay hindi po worthless. Amen. Sa gustong manatiling mahirap, yan lamang po ang mga sekreto, mga kapatid. Picturean lang po natin yan. Amen? O, para hindi na tayo mahirapan maghirap, ayan lang ang gagawin natin. Okay? So, I pray and I hope, mga kapatid, na every one of us be responsive to the Word of God. Amen? Amen. Hindi bawal mag-praise the Lord. Hindi bawal mag-hallelujah. Amen. Bakit tayo mag-praise the Lord? Bakit tayo nag-hallelujah? Dahil mabuti ang Diyos. Amen. Pinupuri natin ang kanyang kadakilaan. Amen. Praise the Lord. At pag inaral po kasi natin ang Christian history from the book of Acts, mga kapatid, napakalayo na po ng sistema ng pagsamba ng mga religion ngayon from the beginning of the Christians worship. Napakalayo po. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na malayo man ngayon, pwede yan maibalik sa dati. Amen? Amen. Kaya mayroon pong sumasamba sa araw, sa buwan. Sa Bible po walang ganun. Masyado tayong nalihis na dahil ang mundo ay nasakop ng iba't ibang mga pamumuno ng mga bawat bansa. Kaya nung tayo ay naalipin ng mga Kastila in 300 years, na-adapt natin majority yung kanilang kultura. Maging yung kultura pagsamba na malayo po sa Bible. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo for the Word of God. Yung mga malakas pumalakpak sa mga conferences, yung mga malakas pumalakpak sa bumiyaw sa mga conferences, dito natin gagawin ngayon. We are not in the conferences, but we are in the presence of the Lord. Yung palakpak na hindi pamatay lamok, yung palakpak na nakakayanig ng tulong ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid. At Papakirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata at hindi na nagkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man ang mga bagay ng unaan na ay kaparang. amen. Tingnan mo yung katabi. May mata ba siya? With beautiful eyes? Hindi yung mga papungay na tingin. Sabihin mo sa kanya, naranasan mo na ba umiyak? At hanggang ngayon ba ay umiiyak ka pa? It is a beautiful, one of the most beautiful verse in the Bible that encourages us, brethren, na darating ang araw, ang Diyos mismo ang magpupunas ng luha mo at luha ko. Amen. At ako'y naniniwala, huling luha na yun na pupunasan ng ating pong Panginoon. Amen. Ngayon, hanggat wala tayo sa langit, umasa ka, mga kapatid. Bukas makalawa, may arahil meron sa atin, tutulo ang luha. Pero ang sabi dyan, pag dumating yung time na yan na pag pinunasan na ng Panginoon ang ating mga luha, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng sakit. Ibig sabihin, hindi ka na iiyak ng kalungkutan. Yung pinakahuling luha na papatak sa ating mga mata, luha ng kasiyahan, luha ng katuwaan, luha ng kagalakan, dahil hindi ka na mamamatay. We are in the presence of the Lord forever. Amen. Ang pumapalakpak niya at ang sumisigaw dyan, yung nakakaunawa lang, mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! Ama naming Diyos na dakila, ang amin pong mga mata ay inilagay mo para makita namin hindi lamang ang mga bagay sa mundo, kundi ang pagkilos mo sa aming pong mga buhay. We believe na totoo ang talatang ito, Panginoon.
At totoo ang nakasulat sa mga bagay na ito. At ito po'y aming inaasam ngayon pa lamang, Panginoon, at sa mga darating na araw. Maaari iiyak kami dahil mawawalan kami ng mahal sa buhay. Marahil iiyak kami sa mga bagay na aming haharapin. Pero pinapangarap namin sa umagang ito, yung huling patak ng luha namin, Panginoon, na nasa presensya mo, nang sabi mo, papahirin mo, Panginoon. Ito po'y napakasayang bagay. Pero sa umagang ito, hayaan mong gamitin namin ang aming mga mata to express our worship. Kung marami mang luha, tutulo ang mga luha na ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami na ito'y tutulo dahil mabuti ka sa amin pong mga buhay. Salamat po sa iyong pag-iingat na kami ay makarating sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang lahat, maging ang mga visitors. In Jesus' name we pray. Amen. Kumakain ka ng takbo at sabi mo sa kanya, umiyak ka na ba ng dahil sa pag-ibig? Praise the Lord. Hindi ba? Wala pa yata. Please be seated, mga kapatid. Make yourself comfortable in the presence of the Lord. At mag-puri tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Bakit po lagi natin sinisigaw, sinasabi na kapag para sa Diyos, ay ibibigay natin ang pinakadabis natin pong pagsamba? Bakit po natin kailangan gawin yan, mga kapatid? Hindi tayo pumapalakpak ng, ay pwede na yan. Hindi tayo magpupuri na, ay pwede na yan. Amen? Amen. Alisin natin sa ating mga thinking, alisin po natin sa ating pong mga pag-iisip na kapag tayo sumamba sa Diyos, ay pwede na yan. Dapat ibigay natin ang pinaka-the-best, lahat ng ating mga akala para sumamba sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Luha. Ang ulan po ay bumabagsak dahil hindi na po kayang pigilan o hawakan ng ulap kapag mabigat na. Amen? Amen. Walang ulan na nananatili sa langit or walang ulan na nananatili sa alapaap. Kapag sobrang bigat na ng ulan, yan po ay bumabagsak sa lupa. Katulad ng atin pong mga luha, pumapatak ito kapag hindi na kayang hawakan ng ating mga puso ang sakit na ating nararamdaman. Totoo ba, mga kapatid? Totoo po. Minsan po pumapatak ang ating mga luha na hindi natin namamalayan. Hindi dahil mahina tayo, kundi alam natin lumalaban tayo kahit nasasaktan na tayo. Amen. Amen. Kumbaga, nagpapakatatag tayo sa kabila ng mga sakit na atin pong nararamdaman. Ang atin pong mga luha ay likinong pumapatak sa ating mga mata. Isang tubig na kadalas ay ibinubuhos ng emosyon mula sa taong mamahalin ka ngayon, ngunit sasaktan ka sa bawat pagkakataon. Minsan, ang atin pong mga luha ay espesyal kaysa ating mga ngiti. Dahil kahit sino ay pwede nating ngitian, pero ang atin pong mga luha ay tutulo lang sa taong hindi natin kayang iwan. Totoo kaya yun, mga kapatid? Amen. Pero napaka-the best na tumulo yung ating luha na kahit pinapatigil na tayo sa paglilingkod, tuloy pa rin tayo sa paglilingkod. Kahit pinagkabawalan na tayo sumamba, pero tuloy pa rin tayo sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Di bali mawala na lahat ng bagay. Huwag lang yung Diyos na nagbigay sa ating buhay dahil hindi sayang ang ating mga luha basta para sa Diyos, mga kapatid. Amen. Book of Revelations is a book not only knows about the prophecy, but the book about the tears. Grabe po ang dinanas ni John the Beloved nang dahil po sa paglilingkod sa Panginoon. Pait, sakit, at hirap, lumuluha sila na naglilingkod po sa atin pong Panginoon. Hindi dahil sa mahina sila, kundi dahil sa matinding pasanin na matupad nila
yung kanilang paglilingkod or pagsunod sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Dahil hindi po biro na tayo naglilingkod at sumusunod sa plano ng Diyos. Kapatid. Amen? Book of Revelation ay isang aklat na punong-puno ng gera, punong-puno ng problema, punong-puno ng kaguluhan. Ngunit mababasa din natin yan ang matinding kaluwalhatian. Amen? Amen. Marami na pong mga lingkod mula noon hanggang ngayon ang tumutulo ang luha ng dahil sa Panginoon. Sa sakit, sa pait, sa hirap, pero minsan dumarating din sa ating buhay na pati-iyakin tayo ng Panginoon na hindi may paliwanag na iyak, hindi iyak ng sakit, hindi iyak ng problema, kundi iyak ng kagalakan na kahit hirap ka na, pero naramdaman mo pa rin na hindi tayo pinapabayaan ng ating pong Panginoon. Amen! In the book of Psalms, sa aklat po ng mga awit, mga kapatid ko, ayan po, ay nakasulat dyan. The Bible says, they that sow in tears shall reap in joy. Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Pwede bang itanim ang luha, mga kapatid? Kung pwedeng itanim ang luha, saan lupa pwedeng itanim ang luha? Saan lugar pwedeng itanim ang luha? Because the Bible says, kung ang luha ihasik mo, you shall rejoice. Wala pa ako nakitang lugar na pwede kang magtanim ng luha. Isang bagay lamang ang alam ko, mga kapatid, na kapag tumutulo at umiyak ka, tumutulo ang luha mo nang dahil sa paglilingkod sa Panginoon, ako'y naniniwala, darating ang araw, aani ka ng kagalakan dahil iniyak mo ang pamilya mo, iniyak mo ang kaibigan mo para iligtas sila ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ibig sabihin, every time when we pray for the Lord, every time na tayo lumuluhod, tumutulo ang ating luha para sa kaluluwa ng iba, para sa kaligtasan ng iba. Darating ng araw, ikaw at ako ay aani ka ng kagalakan, ay hindi nasasayang yung ating oras at luha. Amen. Amen? Amen. Minsan po kasi nasasayang yung ating mga luha at mayroon din iba na nagpapakita lang ng luha pero hindi talaga totoong lumuluha. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo may nagtatanim na may pagluha sa paglilingkod sa Panginoon, dahil kahit nahihirapan na tayo, kahit nasasaktan na tayo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, isang araw paaanihin tayo ng kasiyahan, ng kagalakan ng ating Panginoon. So yan po ang konsepto ng Bible na sinasabi. Ibig sabihin, kasi po lahat tayo makakaranas ng sakit. Wala po dito robot sa atin. Amen? Amen. Kaya every time na masaya tayo, malakas tayo, we need to give our best worship for the Lord. Kasi bukas isang araw, baka iiyak ka na lang dahil nasa hospital na tayo. Dahil hindi na natin may galaw yung kaliwa nating mata. Mata, katawan. Tama ba rin? Amen. Yes. Ikaw at ako nakaranas, yung nakaranas na ng kabiguan na. Kapatid, kami rin mga lalaki ay umiiyak. Hindi lang kami sure, katulad ng mga babae. Umiiyak din kami sa tago, mga kapatid. Mahirap mabigo. Masakit mabigo. Gusto mo lang magpakamatay at pumatay nang dahil sa pag-ibig. Tama ba, mga kapatid? Maraming mga tao gustong pumatay at nagpakamatay nang dahil sa pag-ibig. Hello? Pero mahirap tayo makatagpo ngayon ng mga tao handang mamatay dahil mahal ang ating Panginoon Jesucristo. Mura mag nakadungog mo Diyos kasi ay wala na yung mga lalaki yung hilak ko na. Iyak ako, brother John. Akala ko siya na. Ang ganda ng plano ko. Ilang baboy. Ito, bigas. Pag namanhikan, kumpleto na. Yung malang mahal ko ay may mahal na iba. May araw ka rin. Gaganti ako. Pero ang totoo palang nagmamahal.
Handa ka pa rin magpatawad at masaktan dahil mahal mo siya. Amen. Kaya mo magtiis, kaya mo magparaya dahil mahal mo siya. Ganun po ang Diyos natin kung pinaglilingkuran. Mahabang panahon na nagparaya ang Diyos. Mahabang panahon na nagtiis ang ating pong Panginoon. Hindi tayo basta-basta pinaitulog na mamatay dahil mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Amen! Amen. Kaya kung mayroon mang pinakadabis na I love you for the Lord na yan. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Oh, tugan pinaglory. Yung mga Israel po, sa kanilang kapanahunan, ay lalo na po nung naalipin sila ng Babylonia, mahirap po ang kanilang pinagdadaan. Halos walang araw na hindi po sila umiiyak. Winasak ang Temple of Jerusalem. Winasak yung kanilang pamilya. Ang daming pinatay sa kanila. Nabihag sila, naalipin sila kasal si Shadrach, si Daniel. Marami pong tao o maraming mga Israelites people, ang grabe, halos araw at gabi silang umiiyak. Taon ang binibilang ng kanilang iyak, mga kapatid, na kailan sila tulungan ng Diyos at kailan sila palayain ng Diyos sa pagkakabihag sa lugar ng Babylonia. Hindi biro ang kanilang pinagdadaanan. Kaya di ba yung kanta, By the rivers of Babylon. Minsan mga kapatid, sinasayaw ko yun ng chacha, Brother Sherwin. Oh, sinasayaw ko yun ng chacha, mga kapatid. Pero yung inunawa ko pala yung kanta, mayroong deep message, mayroong deep meaning. Sinasayaw sa disco yun ngayon, sa mga pistahan. By the rivers of Babylon, mga pakurkurog po mga kapatid. Pero yung meaning pala ng kanta, ang ibig pala sabihin doon mga kapatid, nung kapag ang mananampalataya ay masakop ng mga taong hindi manampalataya sa Diyos, mahihirapan ka. Bakit? Hindi mo na magawang umawit ng awit na papuri sa Panginoon. Hindi mo na magawang sumamba sa Panginoon dahil nandoon ka sa lugar na bawal kumanta at bawal sumamba sa Diyos na yung sinasamba. Amen! Amen! Pero kahit dalhin naman tayo sa lugar na ganun mga kapatid, bawal man ang sumamba, bawal man ang umawit sa papuring awit ng Panginoon, pero hindi nila kayang pagbawalan na puntahan ka ng Diyos sa lugar na yon para ikaw at ako ay iligtas ng ating pong Panginoon. Naranasan ng bayang Israel ang matinding kapigatian, pero nung pinalaya sila, papalik ng Israel, habang naglalakad sila, nag-iiyakan sila sa tuwa, dahil akala nila habang buhay na lang silang iiyak ng kapaitan. Pero sa kanilang paglalakad ng pinalaya na Panginoon, umiiyak sila ng punong-puno ng kagalakan. At dapat yan ang mararamdaman natin mga kapatid. Mahabang panahon tayong inalipin, umiiyak tayo doon sa akala natin totoo. Pero hindi pala, ikaw at ako ay pinalaya ng Panginoon. Kaya dito sa oras na ito, upang umiiyak tayo dahil sa kabutihan ng Diyos, gawin natin yan mga kapatid, na tayo ay sumasambat at papasalamat. Niligtas tayo ng Diyos. Amen. Pag pinansin po natin ang Bible, yung mga unang mananampalataya, every time na sila'y dumadaing at umiiyak, kinakaawaan sila ng Diyos. Amen. Nahahabag ang Diyos. Kaya sa atin pong mga buhay ngayon mga kapatid, saan bang status, saan bang level ng antas ng problema tayo ngayon? Baka dito lang tayo sa church malakas ngayon. Baka dito lang tayo sa church ngayon masaya. Pero pagdating natin sa ating mga bahay, pag uwi natin mamaya mga kapatid, mayroong bigat tayong dinadala. Marahil iiyak tayo dahil mayroon na naman tayong problemang kakaharapin. At yan po ay isang mabigat na pinagdadaanan ng isang Kristiyano, na masaya lang tayo sa araw ng linggo sa loob ng presensya ng Diyos, pero baliktarin natin ang sistema, baliktarin natin ang sitwasyon mga kapatid. Ikaw at ako, mayroon ka bang pinagdadaanan na mabigat? Huwag natin hayaan na iiyak at papatag ang ating luha mga kapatid, dahil hirap na tayo, kundi patuloyin natin ang ating mga luha, na tayo sumasamo na makaawa sa ating Panginoon, na tayo po'y tulungan ng Diyos. Yes. Dahil tinitingnan po ng Diyos ang luha ng mga mananampalataya. Amen. Amen! Ibig sabihin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Yung mga Israelites people, mahabang taon silang ng problema, pero mayroong mga taong hindi nawala ng pag-asa. Yung madaling mawala ng pag-asa, yun yung mga Kristiyanong mahina.
Amen. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, tinuruan tayo hindi para maging mahina, kundi para maging malakas at matibay tayo sa mga kahinaan na atin pong haharapin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen! Amen. Hallelujah. Sabi ng kanta, ng Bible, they are new every morning. Sabi mo sa iyong katabi, grabe ba problema mo? Parang mugto ng mata mo. Parang namumugto ng mata mo. Sa bawat kinabukasan, sa bawat umaga, mayroong binibigay na bagong liwayway ang Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Hallelujah. Kaya kung sa binasa natin kanina, in the book of Revelation chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Saan lugar yan, mga kapatid? Sa lupa pa ba yan? Langit na po ang pinag-uusapan dyan. Dahil walang lugar dito sa mundo natin na pwede natin puntahan na hindi tayo mamamatay. Tama? Lahat. Darating ang araw, magkakasakit tayo. Darating ang araw na mamamatay tayo. Pero ang sabi ng Bible, sa Revelation chapter 21, aalisin na ng Diyos ang kamatayan, aalisin na ng Diyos ang pagdadalamhati, aalisin na ng Diyos yung pag-iyak ng kahirapan, at sakit ay wala na. Hindi ka pa ba mag-i-enjoy, no? Kaya kung papipiliin tayo, mga kapatid, saan nyo gusto? Sa langit o sa lupa? Langit. Praise God, no? Diba? Hindi pa nga lahat eh. Kunti lang yung sumagot. Mayroon pa talagang gusto manatili dito, mga kapatid. Mayroon talagang nag-i-enjoy pa sa lupa. Amen. Alam niyo po kung anong pinakamagandang prayer natin? Lord, bumalik ka na para makasama na ako, kasama ng aking pamilya. Lord, kung babalik ka ba, kaabagan mo ang aking pamilya na hindi ko pa nakakasama sa paglilingkod sa iyo. Dahil pag i-implement yung 666, mga kapatid, pakpay tayo. Wala pala yung 666 eh. Akala natin, okay lang, pakiramdam natin, okay yung mundo natin, mga kapatid. Pero, behind that, iba na ang tinatakbo ng mundo natin. Amen? Right. Yes. Yung mundo natin ginagalawan ngayon, hindi natin alam sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat araw ngayon, hindi natin alam kung gaano karaming mga taong umiiyak na dahil sa problema. Tagtag ka na ng problema sa bahay, pagdating may problemahin ka pa sa ospital, mahirap yun. Diba, Sister Jack? Mayroon kang anak magkasakit ng dengue tapos mamatayan ka. Hindi biro yun, mga kapatid. At napakahirap din yung gusto kang tumulong pero wala ka rin maitulong. Kaya ang ginagawa natin, umiiyak na lang tayo at lumulod sa Panginoon. Amen. Tama yun, mga kapatid. Maganda yun na umiiyak tayo, na humingi tayo ng tulong sa ating pong Panginoon. Kasi po, mapapaisip tayo sa tinatakbo ng mundo natin. Kailan ba matatapos ang paghihirap? Tayo mga kakabiti, napakapalad natin. Yung ibang mga tao, pag nasunugan sila, nagkanakaw na ng kawad ng kuryente. Tama. Para may makain sila. Wala silang matulugang maayos. Marahil dadalhin sila sa may evacuation center. May magkakadinggi sa kanila, may magkakasakit sa kanila, pero ikaw at ako, ang ganda ng purma natin, ang ayos ng damit tayo, nasa presensya tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Panginoon, dapat mahirapan tayo magpuri, pakipatay yung amen, mga kapatid, we need to give our worship, best worship to Him. Amen. Dahil wala tayo sa lugar na napakahirap maramdaman ang presensya ng Diyos. Yes, bukas makalawa, iiyak tayo, pero hindi yan magtatapos ang kasaysayan ng kwento ng ating mga buhay. Hanggat wala pa tayo sa langit, hindi matatapos ang mga problema natin dito sa lupa. Kaya yung mga naranasan ng mga Kristiyano nung araw, mas mabigat po ang ating maranasan. Baka akala natin, kumpiyansa lang tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Anong naranasan nila nung araw? Matindi. Nagtatago sila sa mga kuweba para makapag-worship sa Panginoon. Umiiyak sila sa takot. Dahil pag narinig sila, pag mayroon lang makakaalam sa kanila na sumasamba sila, papatayin sila. Pag inaaral po natin yung church history, yung Christian history,
Napakaraming Kristiyanong pinugutan ng ulo. Napakaraming mananampalataya na pinatay. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin sila? Bawal na nga eh. Pinatay na ang kanilang pamilya. Bawal na sa mga templo. Bawal. Bahay-bahay na nga lang dahil wala man sila bukubox, wala man sila malaking templo. Bahay-bahay na nga lang sila. Pinaghahanap sila. Kaya naghahanap sila ng paraan. Naghahanap sila ng mga kuweba na mapagtaguan para sumamba, tapos pag nahuli sila, papatayin sila. Pero hindi sila natatakot doon sa pumapatay sa kanila. Although nagtatago silang sumasamba na alam nilang mamamatay sila, pero mayroon silang pinangahawakang pag-asa na darating ang isang araw. Papahirin ng Diyos ang kanilang mga luha at hindi na sila magkakaroon ng kamatayan, hindi na sila magkakaroon ng kahirapan, hindi na sila magkakaranas ng kapitatiran. Amen! Ibig sabihin mga kapatid, kahit na sabihin natin, we are baptized in the Holy Spirit of God, we are baptized in water baptism, hindi yun nangangahulugan na wala na tayong problema, hindi yun nangangahulugan na hindi tayo magkakasakit. Amen? Hindi yun nangangahulugan na hindi na tayo iiyak. Pag tinanggap natin na tayo naglingkod sa Diyos, hindi yun nangangahulugan na hindi tayo mamamatay. Amen. Kaya po may mga Kristiyano sabihin ng pamilya, naging ka kasi kaya namatay tuloy. Tinawag mo kasi yung pastor doon para mag-pray, tignan mo tuloy. Imbis mabuhay, mamatay. Diba mga kapatid? Minsan nasisisi pa tayo. Amen. Amen. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang may panukala ng ating buhay. Ang Diyos ang nakakaalam kung kailan lang tayo mabubuhay. Amen. Amen. Wala tayong sinumang tao ang sisihin. Sisihin natin ang ating sarili kung kulang ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, pag hindi natin nauunawaan ang langit, hallelujah, matataranta tayo pag mayroon na tayong pamilyang naghihingalo at mamamatay. Kaya yung kaibigan ko dati, ang sabi niya sa atin, magbunagin ka na, Junari, maglingkod ka na sa Panginoon. Kasi napakasaya maglingkod sa Panginoon. Mamatay ka na tagumpay. Oh, sabi ko, patay ka na nga, tagumpay pa. Paano ka nagtagumpay? Matay ka. Ngayon ko lang pala naunawaan, Brother Joseph. Ay, Brother Joseph. Napakasarap palang mamatay at umiyak. Napakasarap mamatay na naglingkod ka sa Panginoon. Ang dapat natin iyakan at kung sino mang dapat na umiyak na mga tao, yung mga tao hindi naglilingkod sa ating Panginoon, dahil darating ang araw, hindi pupunasan ng Diyos ang kanilang mga luha habang buhay silang iiyak sa impyerno. Amen? Kaya sinisermonan tayo ng salita ng Diyos. Hindi yung ating Sunday school teacher, hindi yung ating devotion leader, hindi si pastor ang nagsisermon sa atin. The book, yung Biblia is a book of sermon. Sermon yan para sa ating lahat. Sinisermonan tayo ng Diyos, pinabago tayo ng Diyos, mahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Amen. Kaya di ba napakabuti ng Diyos, mga kapatid? Amen. Amen. Kaya tayo naglilingkod, Brother Jobert, huwag tayong sumulindir. Lahat ng iyak, lahat ng paghihirap na ating mararanasan, Sister Sheila, dito lang yan sa lupa. Mayroong pinakadapit na bagay na ininanda ang ating matinding paghihirap na mararanasan natin ito. Di ba si Hagar? Naging katulong ni Sarai, ni Sarah, ni Abraham. Ang ganda pa naman sa kapanahonan ng Brother Jobert. Nung hindi magkaanak si Abraham, nung hindi magkaanak si Sarah, kinausap niya yung kanyang asawang si Abraham. Dahil hindi ako magkaanak, yung katulong natin si Hagar, ay siya pa nagsabi, asawahin mo, Sterbet. Aba, sino ba namang lalaking ayaw ng gano'n? Eh ngayon yung iba, patago-tago kasi kung nahuli, patay eh. Eh, ito na, yung asawa na niya mismo. O sige na, anakan mo yung katulong natin. Oo, ay approval eh. Ayaw ka pa yan, may approval. Kaya sabi ko, di ba Brother Sean, maganda sa panahon nila? May approval eh. Hindi ka na mahirapan. Di ba? Hindi ka na magtago-tago. Ito ngayon ang problema, mga kapatid.
kasi yung alipin, yung katulong sa kanila nung araw, wala kang magagawa. Pag ginusto ng amo mo, dahil alipin ka, wala kang magagawa. So ang ginawa niya agad, magpaanak siya. Dahil utos ng amo niya, babae, ito ngayon, nung nagbuntis na, medyo nagyabang siya agad. Itong amo ko, hindi na ngayon papansinin ni Abraham. Ate, masaya talaga ang tatay pag may anak. Ito, Brother Gilbert, dumating sa punto itong simbahan na to, ako yung pinakauna, ako yung pinakahuling dumating. At dumating sa punto, sir, na ako yung taong naranasan itong pinakamalungkot. Ang hirap pala pag walang anak. Pag nag-isa ka lang, nagbulay-bulay ako mag-isa. Pag nabulag ako, pag nabingi ako, pag wala na ako, pag wala na ako, wala na! Ay! Kaya mapalad po kayo na mayroon kayong mga anak, mga nanay at tatay. At kayong mga anak, mapalad kayo na mayroon kayong mga magulang. Amen. Ay nakita ni Sarah na tilabaga, yumabang sa kanya siya gan. Ano sabi ni Sarah? Abraham, palayasin mo yan. Yung nagdipag-usap kay Abraham para magkaroon ng anak, pinalayas, kasama yung bata. Inabuso si Hagar. Ay, walang magawa si Hagar. Iyak siya. Hindi siya pwede. Kasi anong sabi ni Sarah? Abraham, palayasin mo talaga yan. Dahil pag hindi mo yan palayasin, ewan ko lang sa'yo. Maghahalo yung balat sa tinalupan. Abraham, palayasin mo yan. Gagalit na si Sarah. Ano sabi ni Abraham? Kung ano yung magpapasaya sa'yo, gawin mo sa kanya. Kawawa si Hagar. Kung ano yung magpapasaya kay Sarah, yun ang gagawin ni Sarah. Ibig sabihin, pwede niyang patayin si Hagar. Pwede niyang pahirapan si Hagar. Ang ginawa ni Sarah, mga kapatid, pinalayas niya si Hagar, yung anak niya si Ismael. Baby pa lang, saan nagpunta sa disyerto? At anong maasahan natin sa disyerto? Walang maasahan sa disyerto. Nauuhaw na si Hagar. Umiiyak na yung anak niya si Ismael. Wala silang makain sa disyerto. Walang nakitang tubig si Hagar sa disyerto. Kaya iniwan niya ang kanyang anak at pumunta sa malayo. At pinapakinggan niya na kapag tumigil na yung iyak ni Ismael, ibig sabihin patay na si Ismael. Sa matinding uhaw, sa matinding gutom. Grabe, iyak ni Hagar. Dahil wala siyang magagawa, isang alipin, isang katulong. Dahil nung makita niyang wala na siya, hirap na hirap, uhaw na uhaw, walang makitang tubig. Iniwan niya yung bata. Tingnan niyo mga balida. Yung lugar na iniwanan ni Hagar kay Ismael, hindi niya nakita, Brother Gilbert, na mayroon palang balon ng tubig. Minsan pala hindi natin makikita yung kabutihan ng Diyos. Pag alam natin na naiisip mong hirap na hirap ka na, kaya anong ginawa? Nagpadala ng Panginoon ng anghel. Kaya Hagar, bumalik ka sa amo mo at ito ang gagawin mo. Tuwang-tuwa si Hagar. Brother Carl, kumusta na kayo? Kita ko. Tuwang-tuwa. Pag sabi ng angel ng Panginoon, huwag ka mag-problema, Hagar. Tumingin ka lang sa banda dyan, mayroong tubig dyan. Amen? Ibig sabihin, sa atin pong mga tao, noong hindi pa tayo mananampalataya, alam na ng Diyos kung ano yung ating pinagdadaanan. Amen. Walang kaalam-alam si Sarah at si Abraham na yung paghihirap ni Hagar ay nakita pala ng ating pong Panginoon at nagbigay ng solusyon ng Diyos sa gitna ng disyerto. Amen. Sa bawat tinagpi, sa bawat lupa ni Hagar, nakita siya ng Panginoon at nagpadala ng solusyon ng Diyos. Amen. Kaya sino mang mayroong mabigat na problema dito, mga kapatid, kayang utusan ng Panginoon ang mga uwak, kayang utusan ng Panginoon ang mga hanghel, para yung pangangailangan mo at pangangailangan ko ay kayang tugunin ng Diyos. Proven na po yan, tested na po yan, mga kapatid. Hindi naman sinulat ng Bible, ayon sa history. Si Joseph, the dreamer. Anong ginawa ng mga kapatid niya? Nilaglag sa balon, pagkatapos anong ginawa? Binugbog? Binugbog ba? Bininta. Hindi binugbog, binugbog ba? Bininta lang. Walang bugbugan nangyari. Nanaginip lang naman si Joseph eh. Kaya yung mayroong mga panaginipin dito, mag-ingat kayo sa kwento ninyo. Baka yung kakwentuhan ninyo, yung maglaglag sa inyo sa... Sabi niya sa mga kapatid niya, Kuya, nanaginip ako eh. Ang ganda ng damit ko, tapos yung mga
Yung mga, ano yung yumuko sa kanya? Oh, nagpatira pa sa kanya. Sabi ng mga kapatid niya, ito si Joseph. Ang yabang nito ah. So, ano sabi ni Joseph? Darating ang araw, luluhod tayo sa kanya. Magbabago. Sino ba siya? Yan ang gagawin natin yan. Binta natin yan. Binita si Joseph. Oh, madali bang buhay pinagdaanan ni Joseph? Hindi madali mga kapatid. Dinala siya sa lugar na malayo sa kanilang kultura. Inilayo siya sa kanyang pamilya. Bininta siya. Walang anak dito na masaya na ibinta. Mayroon ba mga kapatid? Sino yung mga anak dito na gusto, nangangarap na ibinta na lang ang magulang, bibilhin ko? Ikaw, brother siya? Nagtaas ka mo ng kamay? Gusto mo kayo bibilhin? Volunteer. Nagkamot lang pala. Akala ko gumanyan eh, kasi tatawad sana kagad ako. Ayaw ko ba yan, mistiso? Hindi na yung mga purma niyan. Sister siya, pastor na pastor yan. Dati hindi yan mapapunta dyan eh. Lagi nga sa likod. Tama yung ginawa mo, brother siya. Uunahin ka ng Diyos sa mga bilis. Amen. Ay, ito na, bininta. Anong ginawa? Siyempre, pag bininta, alipin. Anong nangyari kay Joseph? How many long years naghirap siya? Ito pa. Nung may nagkagusto sa kanya, ayaw niya. Mapihirang lalaki rin to. Yung iba naghahanap, ito nagtatago. Ayaw niya. At hindi biro-biro yung nanukso kay Joseph. Asawa, brother Carl, ng isang taong mataas sa lipunan. Hindi biro ang katungkulan. Di ba? Bigatin. Pero hindi nadaig doon si Joseph. Anong ginawa? Binilanggo siya. Nag-enjoy ba siya sa kulungan? Nakulong ka lang iyak siya. Namimiss niya ang kanyang mga kapatid. Namimiss niya ang kanyang mga magulang. Pero wala siyang magawa. Nasa kulungan siya eh. Pero isang araw, kinausap siya ng Panginoon. Amen. Yung kanyang panaginip, mga kapatid, napakaraming taon bago nagkaroon ng katuparan. Nung nagkaroon ng matinding tagutom sa bayan ng... Saan bayan sila si Joseph? Ha? Sa Egypt sila pumunta kasi si Joseph nasa Egypt, di ba? Saan nagkaroon ng matinding tagutom? Thank you, sir. Thank you. Mahirap din yung magkaedad ka makakalimutin ka. Nagkaroon ng tagutom, pinapunta ni... Sino yung papa ni Joseph? Ha? Kadaghanan mo natin walang nagbasa ng Biblia ay! Pinapunta doon! Pagdating doon, hindi nakilala si Joseph ng kanyang mga kapatid. Pero si Joseph kilalang kilala niya kung sino yung mga kapatid niya. Kung totoo siya mga kapatid, pwede nang ipapatay ni Joseph. Dahil second in command na siya eh. Napakataas ng kanyang katungkulan sa lugar ng Egypt. Pero anong ginawa niya? Imbis mahirapan o ipapatay ang mga kapatid niya, tumulo yung luha ni Joseph sa kagalagan, sa kasiyahan, na yung mga kapatid na nagpinta sa kanya ay muli niyang makikita. Kaya yung mga kapatid niya, nung makilala siya, takot na takot yung mga kapatid niya. Pero ang sabi niya, hindi ako nagagalit sa inyo, nauunawaan ko ang plano ng Diyos. Kaya pala yung pinahintulot ng Panginoon. Dahil mayroon palang matinding kagutuman ang mangyayari. Pero dinala ako ng Diyos, pinauna ako sa lugar na kung saan inihanda ako ng Panginoon para sa oras ng inyong pangangailangan. Mayroon tayong mapupuntahan. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Minsan hindi natin nauunawaan ang plano ng Diyos. Minsan nauupot yung luha natin. Kita pagka napakahirap ng ating pong kalagayan. Pero aslan pala na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Bukas makalawa, mauunawaan pala natin na mayroon palang time na maganda ang Diyos para sa iyo at para sa atin. Kaya kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan, huwag natin kalimutan na mayroon Diyos. Mayroon Diyos na tumitingin sa ating pangalawa. Kaya dyan sa Lucas chapter 19, umiiyak, tumutulo ang luha ng Panginoon sa mga Israelites people.
Ngayon po kayo sa bayang Israel, hindi na kasi puro Israelites yan eh. Baka mabibilang na lang kung ilan yung mga tunay na Israelites dyan. Karamihan ngayon dyan, di ba Muslim? Mga kapatid nating Muslim. Umiiyak siya, sabi ng Panginoon, "Oh, Jerusalem, kung nalalaman nyo lang sana kung sino yung inaantay ninyo." Hindi pinansin ng ating Panginoong Jesucristo. Dinid ba siya? Kaya sabi ng Panginoon, "Oh, Jerusalem, darating ang araw, kukubkubin ka. Lahat ng nakapalibot sa iyo, didigmain ka." Di ba totoo yung sinasabi ng Bible? Yung nakikipag-gira sa bayan Israel, malalapit lang din naman nilang pansay. Sabi ng Panginoon, "Masyado kayong matindi yung inyong mga building." Pag Jerusalem, pero darating ang araw, yung mga building na yan ay mawawala. Diba? Matindi yung mga armas na naimbinto ngayon, mga kapatid, pero hanggang saan? Hanggang kailan? Iyak ang Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, ako, naniniwala ako, tutulo ang luha ng Diyos kung tayo, ikaw at ako, ay tatalikod sa Panginoon. Dahil alam ng Diyos na kapag tayo tumalikod sa Kanya, mapapahamak ang ating kaluluwa. Kung mayroon ng bagay na ikakalungkot ang Diyos sa buhay, kung tutusin, hindi naman dapat malungkot ang Diyos eh. Kung tutusin, hindi naman tayo dapat panghinayangan ng Panginoon, pero nang dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos, kung mayroong tatalikod sa atin at hindi tatanggap ang Panginoon, malulungkot ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya, "Oh, Jerusalem, hindi niyo ako pinapakinggan, ayaw niyo sa akin." Darating ang araw, makakaranas kayo na matinding kabigat-bigat. Ibig sabihin pala, ang taong hindi kumikilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, darating ang araw, magturusan. Amen. Turusan. Isang lalaking lumpo, 38 years ng lumpo. Kung ikaw ay lumpo sa 38 years, imposibleng hindi tutulo ang luha mo, Brother Jess. Di ba? Ini-imagine ko, Sister Brett, paano pag nag-edad na tayo ng 80, ng 90, doon tayo dadalhin pa yan sa malaking simbahan, puro tayo naka-wheelchair lahat. Ini-imagine ko na naghintay. Sabi ko, "Lord, huwag naman ganun. Pagbabalik mo nang sa rapture, sama na kami lahat." Kasi ang hirap mag-worship, mga kapatid, nakapamili na tayo. Gusto natin pumalakpak, hindi na mag-aabot yung kamay natin. That's right. Di ba? Ang hirap yun. Oh, praise the Lord, hallelujah. Ang hirap yun. Kung lahat tayo nakaganyan, para tayo magpuri, nakaganyan na tayo lahat, kapatid. Ito, 38 years na maluktok. 38 years na may sakit. Abandonado na siya ng kanyang pamilya. Pero kahit may sakit siya, 38 years, nandoon siya sa pool ng Bethesda. Umaasa na kapag kinalagaw ng anghel yung tubig, mayroong tao mag-aakay sa kanya para ilusong siya sa tubig para gumaling. Pero umabot na lang ng 38 years, Brother Jess, wala man lang may naawa sa kanya. Ini-imagine ko, Brother Carl, ilang gabi kaya ilang araw siya umiiyak, nanawa, mayroon man lang maawa sa kanyang mag-aakay sa tubig. Dahil ang sabi ng Bible, napakaraming may sakit, nakapalibot sa pool ng Bethesda. Ibig sabihin, nag-uunahan sila. Ilan bang yung nakakalakad? Eh siya lumpo. Pero ito ang nakapagtataka, mga kapatid. Bakit sa loob lang ng isang taon, isang beses lang nagpapababa ng anghel ang Panginoon? Hindi ba niya pwedeng gawin yun, Brother Jess, araw-araw, at yung anghel magbaba doon sa pool? Bakit may time limit? Bakit may deadline? Pag sinasabi ko, "Oy, nandiyan na yung anghel, kinalala ka ng tubig, sugod mga kapatid, hindi lumpo ka, makasugod ka." Hindi ka makasugod. Kaya sabi ng lumpo doon, bago pa lang ako makarating doon, wala na yung anghel doon. Hindi na siya gagaling. At gaano kasakit yun, mga kapatid, sa loob ng isang taon, nag-aantay kang bababa ang anghel. Pag bumaba yung anghel, wala kang pag-asa. Pero dumating ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, mga. Sabi ng Panginoon sa kanya,
ibig mo bagang gumaling? Eh, siyempre, 38 years na ako umiyak, 38 years na ako lumpoy, ayaw ko pa bang gumaling? Gusto kong gumaling. Ang problema, wala man nang naawa sa akin na magdala doon sa tubig. Pero kung ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung gusto mong gumaling, tumayo ka at dalhin mo yung higaan mo dahil magaling ka na. Sabi ng Panginoon Jesucristo, tumayo ka dahil magaling ka na. Pag ang Panginoon ang nagsabi, kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos, hindi mo na kailangan lumusot sa dating para gumaling ka. Kaya kapag pinunang may sakit, kung tayo naniniwala na kaya tayo pagalingin ng Panginoon, hindi na natin kailangan pumunta ka ng doktor para pagalingin tayo ng Panginoon. Maniwala tayo sa kapangyarihan ng buhing gawin ng Diyos siya. Amen! Palagpakan natin siya. Yung malakas na balakpak, hindi na kahit pinagaling sa ating mga sakit. Kung di talaga makapangyarihan, yung Diyos sa ating pinaglingkuran, dahil maraming beses na tayo niya, maraming beses na tayo nakasakit, pero pinagaling po tayo ng Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Habang may panahon tayo, mga kapatid, patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Dahil ang taong ito, 38 years na naging lumpod, nagkaroon lang ng pag-asa nung dumating si Jesucristo sa kanyang buhay. Kaya tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon, lagi tayo may pag-asa. Araw-araw tayo may pag-asa sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Iruin mo, isang taong matagal na nakalimutan sa lipunan, pero di na niya kailangan maghintay pa ng 38 years. Napadaan lang ang ating pong Panginoon. Ang daming mayayaman sa mundo natin ngayon. Ang daming sikat sa Pilipinas ka lang natin eh. Gaano ba kayaman yung presidente natin? Gaano ba kayaman yung mga taong nasa gobyerno natin? Ang tanong ba mga kapatid, pag nagkasakit tayo, pwede ko makilala tayo? Pwede ko makalapit tayo sa kanila? Nung hinihingihan ako ng 1 billion deposit sa Philippine Heart Center para sa operasyon ng papa ko dahil barado yung puso, anong sabi sa akin? Pumunta ka sa Channel 7, pumunta ka sa Sweepstakes, PCSO. Eh wala akong kasama sa ospital. Paano kayo? Ang hirap. Yan, talaga ako si Snapchat. Pinapapunta ako kung sino yung puntahan ko para hingihan ng tulong. Hindi ko man maiwanan din yung papa ko, kaya ayaw naman paiwan sa akin. Mas nila paita. Mas nila paita. Ilang ako, iyak ako dyan sa labas ng Philippine Heart Center. Para makakain ng kaming dalawa mga kapatid. Surrender yung microphone. Para makakain ng kaming dalawa ni Papa, eh wala akong pera. Natitira kong pera, 50 centavos, pambili ng Maite. Brother Jess, ayun ang pinakamurang sigarilyo ng time na yan. Pag ang sigarilyo mo Maite, hirap na hirap ka. Pero pag Malboro, medyo sikat ka. Wala kami makain. Wala akong kasama sa ospital, walang pera. Hinakad ko yung Estabinyo Medical Center. Nanghingi ako ng pagkain doon sa mga kantin. Sabaw na nga lang binigay, Brother Jess, kaya ayaw lagyan ng kahit na isang pirasong gulay mo lang sana ng kangkong. Halo doon sa pagkain. Kapirasong kanin, kasya lang sa papa ko doon na. Kaya hindi ko inisip yung gutom, iyak na naranasan doon sa ospital. Ang hirap. Pero yung pag nakakumandidato, isang lapit nyo lang, automatic sagot nito totoo yun. Malamang sa mga kamag-anak. Pero sa part ko, wala naman ako sinisisi. Kung sinong politiko, pero mahirap pag mahirap ka. At mas lalong mahirap ang buhay natin pag wala tayong Diyos na kilala. Amen. Hindi ko kasi alam paano umiyak sa Panginoon. Hindi ko alam kung paano lumapit sa Panginoon. Ang hirap ng pinagdaanan, mga kapatid. Pero salamat ngayon, mabuti ang Diyos na atin itong pinaglilingkuran. Lahat ko na mayayaman ngayon, mga kapatid. Pag may sakit tayo, mahirap tayo makaasa ng tulong dyan. Ang dami mo pang pagdadaanan. Birth certificate, sidula, pasulatin ka pa. Eh pag hindi ka marunong sumulat, mark. Kaya sabi ng kasama ko nahuli sa Palawan, says na nahuli ng maritime.
Ang pangalan mo Juan, pangalan ni Papa mo Joseph. Huwag mo sabihin pangalan ng mama mo. Maria, Maria talaga pangalan ng mama niya. Eh pinasulat yung pangalan. Eh hindi po ako marunong sumulat. Pabihira ka naman. Di mag-convert ka na lang. Lalo na kay English. Ang tumawa yun, nakaintindi. Pag wala ka sa motibo, sila katawa. Sulatin niya, di makasulat, convert pa kaya kay English. Amen. Kung mayroon man tayong mabigat na pangangailangan, unahin muna natin umiyak, mga kapatid. 38 years na umiiyak, hindi pa nakita ng Diyos yun, pero nakita ng Diyos. Pero bakit tumagal ng 38 years? Dahil tinitingnan ng Diyos yung pananampalataya ng taong lumpo, kung hanggang saan ba talaga siya magtitiwala sa ating pong Panginoon. In 38 years, nagwakas yung kanyang problema. Umiiyak siya, hindi na dahil sa sakit. Umiiyak siya dahil pinagaling siya ng ating pong Panginoon. Amen! Ibig sabihin, kapag mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, hindi huli ang lahat. Hindi po huli ang lahat para sa atin. Now, in the Revelation chapter 6, sinasabi po dyan na mayroong kabayo, puti, pula, itim, at paputla. Na ito po'y lumalabas na kumakatawan ayon po sa mga theology, sa mga Bible scholars, na ito po ay kumakatawan sa digmaan, sa gutom, kamatayan, at pagsakop. Bansa laban sa bansa. So, ibig sabihin, problema ito. Yung Revelation chapter 6 na yan. Basahin niya mga kapatid. At kayong problema, apat na yan, magkasabay-sabay yan. Gaano katinding hirap ang maranasan ng tao? Ang hirap niyan. Ibig sabihin, yung kalagayan natin ngayon, di natin alam makalawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na buwan, mayroon na po tayong mararanasan na matinding kapighatian. Amen? Then yung Book of Revelation, marami dyan, hindi pa natutupad. Pero marami na pong hula sa Bible na natutupad na. Ang inaantay na lang natin, Book of Revelation. O saan chapter na tayo sa Book of Revelation? Then 22 chapter lang ng Revelation. Saan chapter na kaya tayo? At kung sa ating pananampalataya, anong chapter ng pananampalataya? Mayroon tayong mga. Kasi pag inabutan tayo nito, matinding tagutom, digmaan, kamatayan, ano na kaya ang mararanasan natin? Trahedya yan, mga kapatid. So paano natin inihanda ang ating mga sarili? Paano tayo kahanda bilang mga mananampalataya? Amen. Kasi hindi po kayang awatin yan. Pag sinabi ng Bible, pag sinabi ng Diyos, walang sino man pwedeng umawat yan. Mangyayari at mangyayari yan. Amen. Ang tanong ngayon, gaano tayo kahanda? Minsan wala nga lang tayo makakain, wala nga lang tayo pambili magandang ulam. Iyak na tayo eh. Lalo na kaya ito. Ang sinasabi mo, Book of Revelation, mga kapatid. Amen. Pero kung darating man yan, natabutan tayo niyan, manatili tayo maglingkod sa Panginoon. Dahil sabi na ba yung manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kung naranas man tayo matinding kapighatian, umasa tayo na mayroong Jesucristo na nakatingin sa atin, mayroong Jesucristo na nakakakita sa atin. At mayroong Panginoong Jesucristo na nag-aantay lang sa atin para lumapit tayo sa Kanya. Kaya kung imbis na mag-iyak-iyak tayo sa ating mga problema, umiyak na lang tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise God! Yan, sa Revelation chapter 7. Pangitain po yan, mga kapatid. Basahin niyo lang po yan sa inyong mga bahay. Yan yung po tinutukoy dyan, yung mga mananampalataya na mga nakaputi. At karamihan dyan, pinugutan ng ulo. Ay, ang tanong ngayon, dito, mayroon pa handang pugutan ng ulo? Hindi kukuha na, daliri nga eh, hindi natin kaya. Sabi niya, mga nakaputi, marami. Papunta sa harap ng presensya ng Diyos. At ang sabi diyan, sila ay mananampalataya na nakaranas na matinding paghihirap at yung iba pa pinugutan ng ulo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Tama ba, mga kapatid?
Lahat magsusubigan ng wow. Wow! Wow, ang galing naman nila. Handa silang papugot ng ulo. Kaya tayo kay mga taga-islo. Kung di problema nga lang, minsan di tayo nakakarating eh. Papugot pa kayo ng ulo. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, yung pananampalataya ko at pananampalataya ko, anong chapter na tayo, anong lalim na tayo sa ating pananampalataya, hindi biro yan. Yan po ang mabigat yan sa mundo. Hindi tinuturo yung kabigat yan kasi puro biyaya, puro pagpapala. Ay, hindi naman kaya tiisin ng Diyos. Yung mga Kristyano naghihirap. Tama, totoo. Ang tanong, pwede ba natin iwasan yung hula ng Bible? Pwede ba natin iiwas ang ating sarili dyan, mga kapatid? Amen? Amen. Ang makakalapit sa presensya ng Diyos, ang magre-rejoice sa presensya ng Diyos, yung mga taong umiiyak dahil pinaglalaban nila ang kanilang pagiging mananampalataya, yung mga taong pinigutan ng ulo, yung mga taong papatayin mo na, pero walang bukang bibig. Praise the Lord, hallelujah! Nakasuot ng damit, lalapit sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise God! Praise the Lord, mga kapatid. Ang sinasabi ng Biblia ay hindi biro. Pag binasa natin dyan na hindi natin naunawan without anointing, without wisdom, without the knowledge of God, para lamang tayo nagbabasa ng walang kabuluhan. But every time when we pray to the Lord, when we read the Word of God, mararamdaman mo na yung mundo pala ang ating ginagalawan, hindi enjoyment ang naghihintay. Matindi pong paghihirap. Ang tanong, gaano ba tayo kahanda? Gaano ba tayo kahanda? Kung mabigo ka lang tayo sa ating pag-ibig, iyak na tayo. Kaya, idamdamin tayo eh. Ayun pa kayang papatayin ka, mga kapatid? Ay dyan, sa Revelation chapter 13, ang pinag-uusapan dyan, 666. Bata man o matanda, mahirap man o mayaman, kailangan tatakan. Pwede ba tayong tumanggi dyan? Oh, sige, mga kapatid. Yung 666, wala pa dito sa atin yan. Pero sinasabi talaga ng Bible na mangyayari yan. Ang tanong, kung si Pastora J, pupugutan ng ulo sa harap ko, mamili ka, Pastor Junari, magpatata ka o patayin itong pugutan ng ulo. Ibig sabihin, pag pumayag kang pinugutan ng ulo si Pastora J, ay hindi mo siya mahal. Kailangan mag-ingat tayo, mga kapatid. Ito, sa realidad ng buhay, kung ako may 5 anak at umiiyak na dahil nangangailangan ng pagkain, pero hindi ka makabili dahil kailangan mo ng tatak, anong gagawin mo? Kaya sabi naman ng Bible, pag nagpatatak ka, may impyerno ka. Pag wala ka naman tatak, papatayin ka. How can we defend our faith? Amen. Paano ba natin ipaglaban yung ating pananampalataya sa Diyos? Ay pag nagpuri na lang tayo sa praise the Lord. Tayong mga tao, sumpungin. Tayong mga tao, sorry for the word na tupakin. Yan ang attitude natin mga tao. Minsan may mga maliit na problema. Layas ka agad tayo sa Panginoon. Eh paano ito? Impirno at langit at pinag-uusapan. At yung pananampalataya natin dito ang pinag-uusapan. Kung darating sa Pilipinas, kung papasok dito yan mga kapatid, anong gagawin natin? Oh, walang makakalabas dyan sa pinto na walang tatak na 666. Yan ang gagawin. Kung pupugutan tayo ng ulo dito, sinong gusto mo na? Oh. Sino? Sino sabi no? Kaya si Pastora, gusto talaga ako mapugutan ng ulo eh. Di ba mga kapatid? Amen? Nakakaginig pa tayo. Masaya pa tayo. Dahil wala na. Paano na pag-i-implement yan? Ano nang gagawin natin? Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, amen, talagang ang mga Kristiyano ay mamamatay at papatayin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Iiyak ka sa sakit. Iiyak ka sa hirap. Pamilya mo na. Pero kaluluwa ang pinag-uusapan dyan, mga kapatid. Kailangan nating maunawaan. Lahat ng tao ay mamamatay. Kaya tanggapin na natin kung patayin man nila tayo. So what? Mayroong buhay na walang hanggan ang nag-aantay sa atin. Kasi ang karamihan po sa atin, I have decided
Minsan nga, a heart of worship. Iyak-iyak pa nga tayo. Mayroon tayong puso mapagsaw. Pero pag may problema lang, wala na yung ating heart of worship. Amen. Kaya kailangan natin ng lalim sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos, kapatid. Kaya lagi natin sinasabi, every Sunday talaga, we need to pray, tumulong pa ng ating luha, na tayo tulungan ng Diyos, tayo bigyan ng wisdom ng Panginoon. Kapatid, pag hindi po natin pinabasa ang Biblia, napupok. Kaya kung mayroon mang pinakapapalad na tao, ikaw at ako na nandito ngayon. Dahil ang ating napapakinggan, marahil hindi ito tinuturo sa lahat ng simbahan. Pero wag natin kalimutan na ang mundo natin ginagalawan ay may katapusan. Although marami pa tayong sasabihin, mga kapatid, pero ang oras din natin may katapusan. Amen. Pero ang presensya ng Diyos, mga kapatid, hindi nahahayaan tapusin pa ang mensahe. Amen. Ako'y naniniwala, kinakausap ka ng Diyos.